Maaaring may pagkakamali sa aking pag-unawa. Ang He Kills It 2025 ay isang hindi kilalang pamagat ng pelikula at ang mga pangalan ng tauhan na ibinigay ay hindi tumutugma sa mga karaniwang pangalan sa Tagalog o sa mga kilalang karakter sa scene. Ang pagsasali ng Dan sa He Kills It 2025 ay hindi posible dahil ito ay isang pamagat ng pelikula at hindi isang pangalan ng tauhan. Mangyaring bigyan ako ng karagdagang impormasyon o kumpirmahin ang pamagat ng pelikula upang mas tumpak ang aking pagsasalin. Lolo niya, hinarangan siya dahil yun ay isang pinagbabawal na karayom at hindi pa sapat ang kanyang lakas. Agad na nangako si Lolo Wang kung mapapagaling niya, ipapakasal niya sa kanya si Meituy. Pagkarinig nito, agad pumayag si Lolo Wu pagkaraan ng ilang panahon sa Longsheng sa screen ng advertisement sa sentro ng lungsod na nawagan si Yang Ling, ang panganay na anak na babae ng top 500 na korporasyon, para sa isang miracle doctor para sa kanyang lolo. Kung mapapagaling siya, tutuparin niya ang lahat ng hiling ng taong iyon. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakakapagpagaling. Sa oras na ito, dala-dala ni Huming ang hiling ng kanyang lolo na itaguyod ang tradisyonal na medisina at tuparin ang kasunduan sa kasal kay Meituy upang iligtas siya dahil ang karayom sa kanyang utak ay hindi na kayang panatilihin. Ang unang lugar na pinuntahan ni Huming. Ang unang pinuntahan niya ay ang bahay ng kanyang estudyante, si Heo Jin-seong, isang miracle doctor na nagbukas ng isang medikal na klinika na may pangalang Baotrida. Pagpasok niya, lumabas si Wol, hinarangan siya at sinabihan siya ng masasakit na salita para parusahan siya. Gamit ang acupuncture, pinatigas niya ang mga ugat nito na naging dahilan para hindi ito makagalaw. Pumasok si Om Yung sa bahay, hinanap siya sa lahat ng dako at wala siyang makita. Biglang may narinig siyang ingay at pumasok. Nakita niyang bumagsak si Woldong sa sahig kaya tinulungan niya siyang tumayo at tinulungan din niya itong ayusin ang na-dislocate niyang bukong-bukong. Ginamit ni Woldong ang sign language para magpasalamat pero hindi siya maintindihan ni Om Yung at nagtanong kung nasaan si Heo Jin-seong. Nakita niyang panay kumpas ang kanyang mga kamay kaya sinubukan niyang basahin ang kanyang bibig at sinabing maaari siyang gumaling ngunit kailangan ng oras. Sa ngayon, maaari niya itong tulungan na makapagsalita. Agad niyang naibalik ang kanyang pagsasalita. Pagkatapos, nalaman niyang hindi niya alam kung nasaan si Jin-seong. Sa sandaling iyon, tumawag si Mop at sinabing dumating na siya. Lumabas si Huming at sinamantala ang pagkakataon na tanggalin ang acupuncture point ni Yu. Galit siyang tumakbo sa bahay at sinumbong si Jin-seong. Nang marinig niya ang kanyang kwento, napagtanto niya na si Huming ay ang kanyang guro, kaya labis siyang nag-alala. Sa sandaling ito, tumakbo si Woldong at tinanong si Jin-seong. Sinasabing kung ang kanyang guro ay kikilos, maliligtas niya ang presidente. Nagdududa siya na si Huming ay isang miracle doctor at mas lalo siyang determinadong hanapin siya. Pag-uwi ni Yang Ling, agad na sinabi ni Woldong sa kanyang panganay na kapatid na babae. Ngunit dahil sa pressure sa pakikipaglaban sa mga kamag-anak para sa pamana, hindi pinansin ni Yang Ling. Sa sandaling ito, tumawag ang katulong at nagulat. Mayroon ng lead si Woldong na dumating si Huming sa villa ng pamilya Wang. Si inay ni Meituy ay may mapanuring sa loobin at sinabi sa kanyang umalis dahil hindi siya bagay sa pamilya Wang na may 10 milyong ari-arian. Si Huming ay lumingon at tinanong si Meituy sa kanyang opinyon. Sinabi niya na ang kanyang buhay ay dapat niyang kontrolin at ang uri ng taong gusto niya ay kakaiba sa kanya, kaya bisa na ay magkaroon siya ng malinaw na kamalayan. Ipinaliwanag ni Huming na sa simula, ginawa niya ito upang iligtas ang kanyang buhay at ngayon ay narito siya upang gamutin siya. Ngunit sinumpa siya ni inay ni Meituy, iniisip na isinusumpa niya ang kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, dumating si Yang Kimbao at mabilis siyang nagpakumbaba at nagpuri, ngunit hindi siya gusto ni Meituy. Para maiwasan siya, nakita niya si Huming sa kabilang panig at sadyang tumawag kay Lu Shuangying, inutusan siyang putulin ang dalawang kamay niya. Noong gabi, dinala ni Mop si Huming para kumain ng inihaw na squared na pagkain para sa pakikiramay, nang biglang dumating si Woldong at ang kanyang katulong upang imbitahan siyang gamutin ang presidente. Ngunit nagduda ang katulong kung talagang may kakayahan ba siya dahil sa kanyang kabataan. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga thugs at humarang. Ang katulong ay tumayo at nagbigay babala sa lalaki na huwag hawakan ang isang tao mula sa pamilyang niya. Hindi nakinig ang lalaking iyon at sinaktan siya, kaya sinuntok niya ito pababa. Ngunit ang lakas ng isang babae ay mas mahina. Tumulong si Huming na naging dahilan para bumagsak ang buong grupo. Sa sandaling ito, dumating si Shuangying at inutusan ang kanyang mga alipores na kumilos. Tumayo ang katulong at tinanong kung kilala ba niya si Li Changha, ang leader ni Shuangying. Sa sandaling iyon, inisip pa niya na nagkukunwari lang itong kakilala niya, ngunit hindi niya inaasahan na talagang tinawagan niya ang leader. Labis siyang sinumpa ng leader at umalis siya na may pagpapakumbaba. Sa sandaling ito, nagmamadaling tinanong ng katulong si Huming kung totoo bang alam niya ang medisina at kung anong antas. Sumagot siya na isa lang siyang ordinaryong manggagamot. Naramdaman ng katulong na nasasayang lang ang oras, kaya hinila niya si Woldong palayo. Naiwan siyang mag-isa kasama si Mop. Gusto na rin sana nilang umuwi, ngunit pinigilan sila ng may-ari ng tindahan at humingi ng bayad. Sinamantala ni Mop ang pagkakataon para tumakas, ngunit naiwan si Huming dahil wala siyang pambayad. Nagpasya siyang gamutin ang erectile dysfunction ng may-ari ng tindahan. Itinatanggi ito ng may-ari ng tindahan. Direkta niyang sinubuan ang gamot sa bibig nito at umalis, ngunit hinawakan siya ng asawa ng may-ari ng tindahan at tinawag ang lahat para magpasiya. Sa sandaling ito, gumana ang gamot, hindi makayanan ng may-ari ang kanyang sarili at niyakap ang kanyang asawa at tumakbo. Nalutas ang utang. Sa sandaling ito, bumalik si Mop na nagmamaneho at nais na gamitin ang kanyang sasakyan bilang collateral upang tumulong. Si
Wuming ay hindi maiwasang umiti. Sinabi niya kay Mop na hanapin si Lee Chang-ha at hilingin sa kanyang tulungan siya sa tatlong bagay. Sa kabilang banda, kinumbinsi ni Longgang si Lee Chang-ha na tumulong kapag inimbitahan niya si Yang Ling, tutulungan siya ng buong lakas. Ano man ang mangyari, hindi siya tutulong, ngunit hindi siya nangangahas. Parehong hindi niya kayang hawakan ang pamilyang Long at ang pamilyang Yang. Saka, pinamahalaan niya ang club na ito para sa pamilyang Yang. Kung may mangyari, hindi siya makakatakas. Kinailangan ni Longgang na gamitin ang 5% ng stock ng korporasyon ng pamilyang Long upang masuhulan siya. Sa labas ng gate, dumating na si Wuming, ngunit dahil wala siyang black card, pinalayas siya ng gwardiya. Nakita niyang sinasaktan si Mop, mabilis na binaluktot ni Wuming ang braso ng isang tao at pinagbantaan ito. Sa sandaling ito, dumating si Yang Ling, bumaba siya ng kotse at nagtanong kung ano ang nangyari at iniulat ng gwardiya ang pangyayari. Sa loob-loob niya, naisip niya na dahil may sakit ang kanyang lolo, normal lang na may dumating at gumawa ng gulo. Malamig niyang nilinaw ang mga kondisyon para makuha ang black card. Tinitigan niya si Wuming at sinabi, kung magagawa mo ito, malugod kang tinatanggap dito, kung hindi, umalis ka agad. Pagkasabi niya, sumenya siya sa sekretarya. Lumapit ang sekretarya, nagtapon ng pera kay Wuming at inanyayahan siyang umalis. Ngayon na wala ng ibang paraan, naghanap si Wuming ng ibang pinto upang pumasok. Sa oras na ito sa isehi room, hiniling ni Longgang sa kanyang mga tauhan na maglagay ng pampapasa-pasa sa alak. Samantala, mabilis na ininom ni Ming ang gamot para sa lalaki. Nang dumating si Yang Ling, ginamit ni Longgang ang mga salita na may kaugnayan sa korporasyon at sinabihan si Yang Ling na iwanan ang kanyang mga tauhan sa labas. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na uminom muna siya bago niya sabihin kung ano ang kanilang kooperasyon sa kanyang pangalawang tiyuhin. Dahil nasa kanyang teritoryo naman, kinuha ni Yang Ling ang baso ng alak at ininom ito. Ininom na ni Yang Ling ang alak, ngunit ayaw pa ring magsalita ni Longgang. Nagpapaligoy-ligoy siya upang pahabain ang oras. Nang mawalan na siya ng pasensya, sinabi niya na gusto ng kanyang pangalawang tiyuhin na makipagtulungan sa kanya para lipulin ang kanilang magkapatid at kunin ang kontrol ng korporasyon kapalit ng shares. Hindi naniwala si Yang Ling sa kanyang paninira at matatag na sinabi na ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring mag-away-away, ngunit hindi sila magpapatayan. Inilabas ni Longgang ang recording ng boses ng kanyang pangalawang tiyuhin na humihiling sa kanya na lipulin siya. Nagulat si Yang Ling ngunit hindi nagpakita ng damdamin at tinanong ang kanyang layunin. Sinabi ni Longgang na gusto niyang makipagtulungan sa kanya dahil pareho silang walang pinagkaiba sa kanyang pangalawang tiyuhin. Hindi naniwala si Yang Ling dahil ang taong ito ay napakamapanling lang. Tumayo siya para umalis, ngunit biglang nahilo at bumagsak. Tinawag niya ang pangalan ng katulong, ngunit walang pumasok. Ipinakita ni Longgang ang kanyang tunay na mukha at sinabing kinokontrol niya ang lahat. Masaya siyang pinanood ang takot sa kanyang mukha habang tumatakbo siya. Nang hindi na makalakad si Yang Ling, binuhat niya siya sa kwarto ni Lee Chang-ha. Inihanda niya ang kanyang telepono upang mag-record ng video. Sinimulan niya ang pag-amoy sa kanyang pabango nang pigilan siya ni Wuming at nagtanong kung nasaan si Lee Chang-ha. Nagalit si Longgang dahil sa pag-abala sa kanya sa kalagitnaan ng ganoong sitwasyon. Sinigawan niya si Wuming at sinabing umalis siya. Napikon si Wuming at nagpasya siyang tulungan siyang lumamig. Tinusok niya ang acupuncture point ni Longgang na nagresulta sa paghiga niya at pagniwi, hindi makapagsalita. Sa sandaling ito, dumating si Wuming upang suriin si Yang Ling at nalaman niyang napakalakas ng epekto ng gamot sa kanya. Pansamantala niyang tinusok ang acupuncture point nito upang mailigtas ang kanyang buhay at pagkatapos ay tumayo siya at nag-isip ng paraan upang iligtas siya. Hindi niya inaasahan na napakalakas ng gamot kaya natanggal ang mga acupuncture points. Halos himatayin siyang tumayo at pinisil siya sa pader. Ginamit ni Yang Ling ang kanyang bibig para kagatin at sipsipin ang tenga ni Wuming. Lumingon siya para itulak siya palayo, ngunit niyakap siya ng babae at hinalikan. Ang malalim na halik ay nagdulot ng pagkawala ng kanilang pag-iisip. Nalunod si Wuming sa matamis na amoy at pinisil siya pabalik. Sa kabilang banda, bumalik si Waldong mula sa pagpatingin sa kanyang lalamunan sa doktor. Nagtaka ang doktor dahil hindi dapat gumana ang kanyang nerbiyos, kaya hindi siya makakapagsalita. Ang kanilang layunin ay upang pasiglahin ang mga nerbiyos, ngunit hindi nila ito nagawa. Hindi inaasahan, mayroon na ngayong kaunting reaksyon nang marinig ito. Si Ngwit-dini ay tuwang-tuwa. Hindi rin inaasahan ng assistant na maraming kakaibang bagay sa mundo. Sumang-ayon siya kay Ngwit-dini na hanapin si Dinfdan. Sa kabilang panig, pagkatapos ng isang gulo, si Elfdan ay napatitig sa babae sa kanyang bisig. Inakala niya na ngayon lang ito naging mabait, ngunit okay lang, pananagutan niya ito. Sa oras na ito, nagising si Kagilin, nalilito, at nakita ang sitwasyon, nagalit siya. Naramdaman ni Kagilin na hindi makatarungan at sinabihan siyang tumalikod. Si Elfdan ay tapat na umaliw sa kanya. Ito ang unang beses para sa iyo, ito rin ang unang beses para sa akin. Nangako siyang pananagutan siya sa kanya, ngunit hindi kailangan ni Evelyn. Binigyan niya siya ng bank card para sa bayad sa pananahimik. Pagkatapos, galit siyang tumalikod at sinipa ng paulit-ulit ang nakahigang si Long Tians. Pagdating ni Evelyn sa gate, nakita niya ang sekretaryang siksa na may dalang mga tao upang iligtas siya. Gusto niyang umalis ngunit biglang naisip na gaganti si Long Tians kay Dinfdan. Nalilito ang mga guro, ipinaliwanag niya na wala silang relasyon ng babae, na lalong nagdulot ng pagdududa. Dahil sa mukha ni Evelyn, pinakawalan si Long Tians, malamig siyang pinaalalahanan ng babae. Galit na galit si Long Tians sa kanya at gusto niyang manatiling buhay, kaya umalis ka. Nang umalis na ang lahat, sinabi niya sa boss
pagkatapos natanggalin ang kanyang pantalon para tingnan. Nagalit ang mga tauhan niya at gusto nilang sumugod. Pinigilan sila ng boss, hindi nasugatan ang kanyang binti, kailangan lang itong gamutin para sa nerbyo. Sinabi ni Eng Isdan na gusto niyang makipag-ugnayan sa kanya. Gagamutin niya ang binti niya at tutuparin ang 3 kahilingan. Ang kanyang mga tauhan ay hindi naniniwala na mayroon siyang kakayahan na tulad ng isang mahusay na manggagamot. Paano niya magagawa iyon? Agad na nag-practice si Eng Isdan para maniwala sila. Nagulat si Li Ren Ji nang maramdaman na niya ang kanyang binti. Agad siyang sumang-ayon sa transaksyon. Si Eng Isdan ay humiling ulit na gagamutin muna ang isang binti. Pagkatapos matupad ang kahilingan, gagamutin niya ang natitirang binti. Sa bahay ng pamilya inaayos ni Nanay Entu ang kanyang anak kay Zed Kimbo upang makakuha ng mataas na posisyon, ngunit ayaw niya. Ang kanyang asawa ay dapat na may magandang moralidad, matalino at tapat. Si Ginang Entu ay walang magawa, gusto niyang maging mas praktikal ang kanyang anak. Sa sandaling ito, nahimatay si Entu. Pagkagising niya, nakita niya si Zed Kimbo na hawak ang kanyang binti. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nakita niyang papalapit ang kanyang ina at gusto niyang manatili ito, ngunit nagpapanggap itong umalis dahil gusto nitong sila ay magkasama. Nahimatay siya dahil sa pag-aalala sa sakit ng kanyang lolo, kaya nangako si Ed Kimbo na mag-aayos siya ng appointment kay Haki Dixon. Upang gamutin ang kanyang lolo, bilang kapalit, gusto niyang bayaran siya ng pabor. Marahas na nanlaban si A2 na naging dahilan ng kahihiyan at pamimilit. Dahil sa kanyang lolo, umayag siya sa kondisyon na dalhin muna siya sa manggagamot. Pagdating nila sa bahay ni Haki Dixon, nakasalubong nila si Infdan. Nangutya ang nanay ni A2, hindi nagpapatalo si AC at sumagot. Ang ingay ay naging dahilan upang lumabas ang isang lalaki at pigilan sila. Sumulong si Infdan at sinabi sa kanya na papasukin siya upang iligtas ang pasyente. Kapag sinabi niya ang kanyang pangalan, malalaman ni Haki Dixon. Ngunit hindi niya sinunod at sinabi na kailangan niyang may appointment muna. Sinabi ni Ed Kimbo ang kanyang pangalan, ngunit hindi rin pinayagan. Sa sandaling ito, nahihirapan huminga ang lolo ni En, si Infdan, dahil sa kagustuhang iligtas ang tao, ay pinadugo ang lolo. Ang pagtulong niya ay umani ng galit na mga salita mula kay Entu. Hindi na siya gustong maghintay kaya tinawagan niya si Haki Dixon. At sinabi rin na kung hindi siya lalabas sa loob ng 2 minuto, hahayaan niya itong mamatay. Lahat ay nag-isip na nagmamayabang siya. Lalo siyang kinamuhian ni A2 dahil takot siyang hindi siya papasukin ng lalaki. Nang makita siyang sobrang kulit, sinabi niya na papapasukin siya sa kondisyon na luluhod si Infdan at hihingi ng tawad. Pinilit siya ng pamilya Engis na humingi ng tawad, ngunit sinabi ni Infdan na hindi pa huli ang maghintay ng 1 minuto pa. Lahat ng pag-aaway na ito ay nasaksihan ni Nguit din. Pagkatapos ng 2 minuto, lumabas si Nguit, nagulat nang makita siya. Pagkatapos, ipinahayag niya sa lahat na ang kanilang guro ay nagpapakulong sa sarili. Hindi nagulat si Infdan. Sinabi niya na sigurado siyang alam ng matanda na hindi ganoon kataas ang kanyang kasanayan sa medisina, kaya ganoon ang ginawa niya, natatakot siyang dumating siya at parusahan siya. Si Nanay Entu at si Ed Kimbo ay nagtawanan at hindi naniwala. Siya ay lumingon at tinanong si Nguit kung siya ang guro ni Haki Dixon na siyang lolo sa panig ng kanyang guro, dapat ay kilala niya siya. Sinabi ni Nguit na hindi niya talaga kilala si Infdan noon. Nang marinig ito, lalong inisip ng lahat na isa siyang manloloko. Sa sandaling ito, dumating ang isang grupo ng mga tao at malakas na sinabi na haharapin nila ang manloloko. Ang nagsasalita ay si Boss Kim, na ang posisyon ay hindi mas mababa kaysa kay Litiren. Nagpaalam siya kay Ginang Bidik na nasa tabi niya bago siya sumulong. Si Kimbo ngayon ay mapagpakumbabang nagpakilala sa sarili at nagtanong, ngunit hindi pa niya naririnig ang sinuman na siyang AM. Palusot niya na sinabi ng kanyang lolo na itago ang kanyang pagkatao kapag nasa labas siya. Ngunit naniwala ang Ginang sa kanyang mga salita. Tiningnan ni Engdan si Ginang Bidik. Nakita niya na mayroon itong nunal na malas. Lalo siyang nanghula na hindi ito likas na ikinagulat ng Ginang. Sa sandaling ito, inatake ng lolo ni Engu ang isang Caesar. Lumapit si A2 at sinisi si Engdan sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ay lumuhod siya at nagmakaawa kay Nguit. Sa wakas, ipinasok na ang lolo ni Eng sa loob ng bahay. Ngunit sina Dinigdan at V ay hinarangan pa rin sa labas. Nilinaw niya na kung hindi siya papasok, may mangyayaring masama kay Entu, ngunit wala pa ring naniwala. Sa sandaling ito, lumapit si Nguit Dede at walang sabi-sabing hinila siya papasok. Sa loob ng silid, gusto ni Nguit Sungi na gumamit ng karayom, ngunit pinigilan siya ni Enfdan. Kung ipapatusok ang karayom na ito, mamamatay ang lolo ni Enf. Inakala ng lahat na isa siyang abala. Sumulong si A2 at itinulak siya palayo. Sa sandaling ito, dumating si Hatringson, nakita ang kagyat na sitwasyon at hindi nag-isip. Ipinatusok niya ang karayom na naging dahilan upang huminto agad sa paghinga ang lolo ni Enf. Nang makita ito ni A2, nataranta siya at nawala ng malay. Tinulungan siya ni Enfdan at dinala sa lugar ni Athew upang alagaan siya. Pagkatapos ay lumapit siya sa lolo ni Endu upang bigyan siya ng first aid. Si Hatringson, na nag-aalala na mawala ang kanyang reputasyon at gustong gumawa ng isang bagay na walang pag-ingat, ay nakita siyang papalapit at halos tawagin siyang guro, ngunit pinigilan siya nito. Mabilis na ginamit ni Enfdan ang 13 demonic needles. Nang ipinatusok ang huling karayom, hindi pa rin nagigising si Ginoong En. Si Kimbo na nakatayo sa tabi niya ay nangutya at sinabing nagpapanggap lang pala siya. Umiiyak ang nanay ni A2 na magsasampa siya ng kaso laban kay Enfdan. Matapos gamitin ang 13 demonic needles, naubos
Naubos ang enerhiya ni Elfdan. Pagod niyang sinabihan si Trinxon bago siya umalis. Gustong habulin ni Ginang Wen si Elfdan, ngunit hinawakan siya ng kanyang lolo. Noon lang napagtanto ng lahat na nabuhay siyang muli. Si Kimbo ay gustong magyabang at sinabi na sigurado siyang si Trinxon ang tumulong sa kanya. Pagkatapos, si Elfdan ay gumawa ng isang mali at natatakot siyang pumatay ng tao, kaya umalis siya. Ngayon ang lahat ay dahil sa mahusay na manggagamot. Si Ginang Ianyu ay nabulag at naniwala sa kanyang mga salita. Patuloy siyang lumuhod sa harap ni Trinxon. Nang marinig siyang gustong magyabang, hindi na niya ito kinaya. Tinawag ni Trinxon ang mga gwardiya upang hilahin siya palabas. Nagmamadaling tumakbo si Boss Kim upang humingi ng tulong. Ngunit sinabi ni Trinxon na gusto niyang magpakulong sa sarili. Nang makita ni Ginang Bidi na wala na siyang magagawa, umuwi na siya. Nagmamadaling hinabol ni Boss Kim si Ginang Bide at nangako na tutulungan siya. Ngunit sinabi ng Ginang na hilingin niya kay Elfdan na tulungan siya. Sa sandaling ito, bagong ligo si Elfdan at gusto niyang matulog upang mabawi ang kanyang lakas. Dumating si Ngwit Dingi at hinanap siya. Gusto niyang gamutin niya ang kanyang lolo at sinabi na sabihin lang niya ang anumang kahilingan niya. Sinabi niya na gusto niyang matulog at humiga sa kama. Pinikit ang kanyang mga mata. Maling naintindihan siya ng babae at humiga sa tabi niya na ikinagulat ni Elfdan at ipinaliwanag na may asawa na siya. Hindi sila nagkaintindihan habang nagpapaliwanag siya. Pareho silang nahulog sa kama at nagkahalikan ng hindi sinasadya. Ang romantikong eksena ay nakita ng assistant at ni Ngwit, kaya mali nilang naintindihan. Kahit na lumabas si Ngwit Dingi upang magpaliwanag, hindi pa rin niya ito maipaliwanag. Sa kabilang panig, nagkita si Long Tieng sa kanyang tiyuhin, si Kek Dithikin, upang ipagpatuloy ang kanilang pagtutulungan. Tutulungan niya ang tiyuhin na magkaroon ng mas maraming bahagi kaysa sa dalawang magkapatid na Fen at haharapin si Elfdan. Samantala, kailangan niyang harapin ang lolo ni En. Sa sandaling ito, nagising si Keitu at nagmamadaling pumunta upang tingnan ang kanyang lolo. Inaliw siya ng kanyang ina na huwag mag-alala dahil iniligtas siya ng mahusay na manggagamot kaya maayos na siya. Gayunpaman, si Elfdan ay gustong angkinin ang kredito, na lalo pang nagbigay sa kanya ng masamang impresyon sa kanya. Sa sandaling ito, dumating sina Elfdan at Di. Pagkakita sa kanila, agad na sinigawan sila ni Ginang Wen. Hindi na siya nakapagpigil at binaluktot ang panga nito upang patahimikin siya. Sinabi ni Elfdan kay Iengtu na 3 taon na ang nakalipas. Dahil wala siyang sapat na lakas, hindi niya lubusang magamot ang sakit niya. Ngayon ay malapit na itong bumalik kaya kailangan niyang uminom ng gamot niya. Hindi nakinig si Iengtu at pinalayas pa siya. Dahil sa kawalan ng pagpipilian, hinawakan niya ang pulso niya at pinilit siyang inumin ang gamot. Ngayon ay gusto ni Elfdan na tingnan kung ano ang nasa card na ibinigay ng kanyang asawa. Nagliwanag ang mga mata ni Elfie sa mahabang string ng mga numero. Lalo siyang nagpa siyang susundan niya si Elfdan habang buhay. Nagpa siya si Elfdan na hiramin ang pera na ito mula sa kanya at hiniling kay Essie na magbukas ng isang klinika. Dahil habang ginagamot niya si Liti Renhe, nalaman niya ang higit pang impormasyon tungkol kay Zenlin. Kamakailan, nagkaroon ng problema ang kanyang pamilya kaya napakaraming pressure sa kanya. Kaya gusto niya siyang tulungan at suportahan. Sa kasalukuyan, iniisip niya kung anong regalo ang ibibigay sa kanyang asawa. Sa villa sa bahay ni Evelyn, dumating si Ginang Bide upang makipagtulungan sa kanya dahil mayroong ISIC International Investment Fund. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang kainin ang buong Yang Family Enterprise habang nag-aaway sila sa loob. Nangako si Ginang Bide na tutulungan siya sa kondisyon na magpakasal siya sa kanyang anak na si Kiret Kusiho. Agad na tumanggi si Evelyn, ngunit siya ay matyaga at sinabihan siyang mag-isip pa. Ang panga ni Ginang Enryu ay naibalik ni Ngwit sa tamang posisyon. Pagkatapos ay ibinigay ng dalaga ang report tungkol sa sakit ni Etu. Ipinakita niya sa kanya na mayroong isang 3 sentimetro na karayom sa utak ng kanyang anak na babae na nagpabahala kay Ginang En. Sa kabilang banda, pag-uwi ni Evelyn, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nakita ni Ngwit Dingi ang mukha niya kaya nag-aalala siya at nagtanong sa kanya. Takot siyang mawalan siya ng pag-asa dahil sa kalusugan ng kanilang lolo. Sa hapon, dumating si Elfdan sa bahay ni Evelyn upang bigyan siya ng regalo, ngunit hinarangan siya ng security guard ng kanyang bahay. Gayunpaman, sa gabi, palihim na pumasok si Buming sa bahay. Nakita niya si Yang Ling na lumalangway sa pool. Dahil sa biglaan niyang paglitaw, natakot si Yang Ling at pareho silang nahulog sa tubig. Sa huli, kinailangan niya itong hilahin sa pampang dahil hindi siya marunong lumangoy. Tinanong ni Yang Ling si Buming kung bakit siya pumunta para hanapin siya. Gayong binigyan na niya ito ng 0 milyon para umalis. Ngunit sinabi ni Buming na pumunta siya para sa kanya. Nagdala siya ng mga regalo para sa kanya para palakasin ang katawan, para sa pagbubuntis at mga damit ng bata. Gayunpaman, isang gabi lang silang magkasama. Kung gusto nilang malaman ang resulta, kailangan nilang maghintay ng 1 linggo. Sinabi ni Yang Ling na kung kailangan pa niya ng pera, magpapadala pa siya. Ngunit hindi pumayag si Buming. Tiniyak niya na pumunta siya doon dahil may responsibilidad siya sa kanya. At kahit alam niyang may nangyaring masama sa pamilya niya, sinabi ni Yang Ling na walang kakayahan si Buming na protektahan siya. Ngunit si Shen Gohao ay meron. Siya ay tagapagmana ng pamilyang Shen na mayaman at posisyon upang tulungan ang pamilyang Yang. Sinabi niya sa kanya na umuwi na at huwag makialam sa gulo na ito. Hindi pumayag si Buming, lumapit siya at hinalikan ito upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Naghahalikan si Buming at Yang Ling sa tabi ng baybayin, ngunit biglang lumitaw si Yutong na nagpabalik sa kanyang sarili. Sinabi ni Yang Ling na si Buming ang unang nagsabi na protektahan siya, na ikinagalak niya, ngunit hanggang doon lang. Sinabi ni Yang Ling na kunin na niya ang kanyang mga gamit at umuwi na siya. Dahil sa pangyayaring ito, gusto ni Buming na bumuo ng lakas upang protektahan ang kanyang babae. Nakipagkita siya kay Taba sa isang pamilyar na bar para pag-usapan ang pagbili ng lupa para makapagtanim si Buming ng mga halaman gamot at makapagtayo ng sarili niyang butika. Sa kabilang banda, si Yang Ling, na may maraming komplikadong iniisip, ay nagpabili ng emergency contraceptive. Habang
Habang umiinom si Wuming, hindi sinasadya siyang nakilala ni Yu. Nagpabati si Yu kay Wuming bilang Grandmaster para mabigyan siya ng libro ng medisina. Bigla, dinala ng boss na si Kim ang kanyang mga tauhan sa kanilang lamesa. Habang ilang salita pa lang ang nasasabi niya kay Wuming, lumapit ang kanyang tauhan at sinigawan si Wuming dahil sa 2 beses na pagpigil sa pagsasalita nito. Kaya sinigawan niya ang kanyang tauhan at pinatahimik ito. Sinabi niya na ang kanyang layunin sa pagpunta ay upang sundan ni Wuming ang kanyang mga tauhan upang makilala ang isang tao dahil partikular na gusto siyang makita ng taong iyon. Tinanong ni Yu si Wuming kung gusto ba niyang tulungan siyang pigilan ang mga ito, ngunit sinabi niyang hindi na kailangan. Ayaw nang magpaligoy-ligoy ni Boss Kim kaya inutusan niya ang kanyang tauhan na kunin si Wuming, ngunit hinarang sila ni Yutong. Tiningnan ni Yutong si Wuming na amoy niya ang pabango ng kanyang kapatid na babae sa kanya, kaya nalaman niya na si Wuming ang kasama ng kanyang kapatid sa pool noong gabing iyon. Malakas na nagtanong ang tauhan ni Boss Kim kung sino sila at bakit sila naglakas loob na harangin sila. Ipinaalam ng assistant na kasama ni Yutong na siya ang pangalawang miss ng pamilyang Yang, kaya yumuko si Boss Kim at ibinigay ang kanyang business card sa assistant. Nagulat si Wuming nang malaman na ito ang kanyang hipag. Sinabi ni Yutong sa assistant na harangin sila at gusto niyang dalhin si Wuming, ngunit hindi pumayag si Boss Kim. Sinabi niyang gusto siyang makita ng pamilyang Shen, kaya hindi niya maaaring hindi siya dalhin. Pumayag si Wuming na sumama kay Boss Kim. Bago siya umalis, tinawag niya si Yutong na hipag at sinabing huwag siyang mag-alala. Sinabi niya na kapag bumalik siya, tuturuan niya ito kung paano mag-opera sa lalamunan, na ikinagulat ng assistant kung bakit niya ito tinawag na hipag. Sa bar, hindi makapaniwala si Longgang na gumaling na ang binti ni Lee Chang-hee at si Wuming ang gumawa nito. Gusto niya siyang patayin dahil gusto niyang manatili sa Longfan. Hindi ito tinanggap ni Lee Chang-hee, kaya paulit-ulit niya itong pinayuhan si Longgang. Gayunpaman, nang magbigay siya ng 100 milyong cash, pumayag agad si Lee Chang-hee. Sa kabilang banda, dumating na si Wuming upang makipagkita sa pamilyang Shen. Nang makita siya ni Henry Shen, sinabi niya itong maghintay at sinagot ang tawag mula kay Yang Ling. Tinanggap niya ang alok na pakikipag-ugnayan sa kondisyon na gaganapin ang kasal pagkatapos ng 1 taon. Nang makitang pumayag si Shen Guohao, tinanggap niya ang kahilingan. Sinabi niya na tutulungan niya itong pigilan ang International Investment Fund. Bagamat kaya niyang pilitin ang kabilang panig na bawiin ang kanilang pondo, ayaw niya. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Yang Ling ang ganitong pressure. Nang umalis si Shen Guohao, lumapit siya at nagpakilala kay Wuming. Itinanggi niya nang sinabi ni Wuming na hindi niya tunay na anak si Shen Guohao. Nagulat si Wuming nang tawagin niya itong lumapit sa kanya. Tiningnan niya ng mataman ang mukha nito na para bang may natuklasan siya. Nang makita niya itong madaling ipinakita sa kanya, nagduda si Wuming. Hindi basta-basta nagtiwala si Inrek Shen. Bihira na ang nakakatusok ng 5 sa 13 karayom, lalo na si Wuming ay nakagawa ng 11. Bukod pa rito, sa isang tingin pa lang niya, alam na niyang hindi ito congenital, kaya hindi siya ordinaryong tao. Diretsong sinabi rin ni Wuming na maliban sa birthmark na congenital, maaari rin itong likha ng ika-negatibo 8 karayom na ginawa ng isang taong may kapangyarihan. Sa puntong ito, alam ni Henry Shen na ang misteryosong tao sa tabi ng kasalukuyang pinuno ng pamilya ang sumira sa kanya. Siya sana ang piniling maging pinuno ng pamilya, ngunit dahil sa birthmark na paulit-ulit na nawawala at bumabalik, bumagsak ang kanyang mental na kalusugan, kaya bahagi lang ang kanyang pinamahalaan. Kung kasama si Wuming, ganap itong mawawala. Hindi nagbigay si Wuming ng tiyak na sagot, kundi sinabi na ang paggamit ng mystical needle ay iba-iba depende sa tao. Kailangan niyang pag-aralan ang mga patakaran ng paggamit ng karayom ng taong iyon, kaya ang paggamot na ito ay may panganib sa buhay. Nagbigay si Henry Shen ng kondisyon na dadalhin niya si Wuming sa tuktok kapalit ng ganap na paggaling niya. Alam ni Wuming ang iniisip nito. Kung kaya siyang gamutin, siya ay magiging divine doctor. Kung hindi, tuluyan siyang maglalaho. Sa puntong ito, diretsong sinabi ni Wuming na si Yang Ling ay kanya at ito ang kondisyon para sa paggamot. Hindi pumayag si Henry Shen. Sinabi niyang isang babae lang ito at babayaran niya na lang. Ngunit nanindigan si Wuming. Tiwala siya na 70% ang posibilidad na magagamot niya ito. Ngunit kailangan pa rin ng tamang pagkakataon at hindi niya babaguhin ang kondisyon. Nagduda si Henry Shen kung paano siya magtitiwala na 70% ang tiyak niya. Walang maraming salita, sinabi niya itong alisin ang medyas at magpaturok ng karayom. Sinundot ni Wuming ang kanyang paa, pagkatapos ay inilipat sa tuktok ng kanyang ulo at nabawasan ang birthmark ni Henry Shen. Ang magandang resulta ay naging dahilan para umatras siya at hindi nakanselahin ang kasal. At tutulungan si Yang Ling na pigilan ang pressure mula sa labas ng korporasyon. At kung sino ang pipiliin ni Yang Ling ay nakasalalay sa kakayahan ng dalawa. Pagkaalis ni Wuming, agad siyang tumawag kay Shen Guohao. Ang pagpapakasal kay Yang Ling, hindi makikialam ang pamilya. Ano man ang paraan, gusto niya itong makuha ang puso ni Yang Ling. Malungkot na tinanong ni Shen Guohao kay Boss Kim kung paano niya makukuha ang puso ni Yang Ling. Iminungkahi niya na si Yang Ling ay labis na nag-aalala tungkol sa sakit ni Eng Fiang, kaya kailangan lang niyang gamutin si Eng Fiang. Sa sandaling ito, dinala ni Yutong si Wuming sa bahay. Bigla, tumawag si Lee Chang-hee at sinabing gusto ni Longgang na patayin siya. Pagkababa ng tawag, may isang truck na mabilis na lumapit. Mabilis na niyakap ni Wuming si Yutong para
para protektahan ito. Nang makabalik, nabigla si Yutong kaya hindi siya makatulog. Sinisi ni Yang Ling si Wuming dahil sa nangyari sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na kung hindi nangyari ito, tatargetin din ang pamilyang Yang. Bukod pa rito, siya lang ang makakatulong sa kanyang lolo at kapatid na babae. Nagdududa pa rin si Yang Ling. Si Yu at ang assistant ay nakatayo sa tabi at humingi ng isang pagkakataon para kay Wuming. Pumayag si Yang Ling, ngunit sa kondisyon na kailangan niyang manatili at manood. Tinulungan ni Wuming si Yutong na tumayo. Nahirapan si Yutong na maghubad, kaya ginawa niya, ngunit naisip niyang gusto niya siyang bastusin. Hinalikan siya ni Wuming upang patunayan ang kanyang intensyon. Sinabi niya sa kanya na anuman ang mangyari, siya pa rin ang kanyang asawa. Naguluhan si Yang Ling, kaya inilipat niya ang kanyang atensyon kay Yutong. Patuloy na ipinaliwanag ni Wuming na kailangan niyang pasiglahin ang buong nervous system ng kanyang hipag para gumaling siya, kaya kailangan niyang hubarin ang lahat ng kanyang damit upang ma-acupuncture ang buong katawan niya. Kaya, inalis ni Yang Ling ang damit ni Yutong para sa kanya. Mabilis na naglagay si Wuming ng mga karayom sa likod ni Yutong at sinabi sa kanyang asawa na kailangan niyang lagyan ng karayom ang harap. Nag-aalangan pa rin si Yang Ling dahil si Yutong ay isang dalagang dalaga. Sinabi ni Wuming na kung hindi niya gagawin, magiging mapanganib ito. Bukod pa rito, naroon siya upang bantayan siya. Sinabi niya na kung hindi nila ito sasabihin, hindi mag-aalala si Yutong, kaya pumayag siya. Nang lumapit si Wuming upang magtusok ng karayom, sumigaw siya na may problema. Nag-aalala si Yang Ling at nakita niyang dumudugo ang ilong nito. Nagtanong siya ng naguguluhan at sinabi nitong naubos ang kanyang enerhiya at sinabihan siyang manahimik upang makapag-concentrate siya. Matapos niyang itusok ang huling karayom, nagising si Yutong. Nang makita niya ang kanyang kalagayan, sumigaw siya. Agad na tumakbo si Yu at ang assistant. Dahil sa nakakahiyang sitwasyon, tinakpan ni Wuming ang mukha ni Yutong at sinabihan siyang huwag matakot. Masayang sinabihan ni Yang Ling ang kanyang kapatid na magsalita. Ngunit masyadong nahihiya si Yutong at walang masabi. Nahulaan ni Wait na may nangyari kaya tinanong si Enifdan kung bakit hindi siya ang pinahintulutan niyang magsagawa ng acupuncture. At sinabi lang ni Enifdan na hindi pa sapat ang kanyang lakas. Tinanong ni Wait kung bakit mabilis siyang duguin sa ilong at mabagal ang kanyang acupuncture. Seryosong sinabi ni Enifdan na mahalaga ang buhay kaya mas mabuting maging maingat. Hindi sumuko si Wait at nagtanong kung bakit dati dahil mabilis siyang mag-acupuncture kay Enifdan. Sinabi ni Enifdan na nakataya ang buhay sa bingit ng kamatayan kaya ganoon ang ginawa niya. Tila hindi na maintindihan ni Candilin. Tinanong niya si Ngwik kung mahirap hanapin ang mga meridyan ng kanyang kapatid. Sinabi ni Ngwik na hindi. Nalaman ni Enifdan na hindi na siya makatatanggi kaya pinatulog niya si Ngwik din at tumakas. Galit na galit si Candilin at nagpa siya na hindi niya ito patatawarin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Ngwik din ngunit hindi pa rin makapagsalita. Tinawag ni Candilin si Enifdan para tanungin siya. Kalmadong ineksamin ni Enifdan si Ngwik din. Sa hulilay sinabi niyang hindi siya makapaniwala na dumating ang araw na magkakamali siya. Nanlisik sa galit si Ngwik din at sumigaw. Habang galit na sinuntok ni Enilin si Enifdan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsalita si Ngwik din at sinabing huwag nang saktan ang kanyang kapatid. Naintindihan ni Wait na pagkatapos ng maraming taon na hindi pagsasalita, si ate ay mahihirapan sa puntong ito. Kailangan niyang maging stimulated para makapagsalita. Lumapit si Wait din at taimtim na nagpasalamat at nagtanong kung ano ang gusto ni Enifdan bilang kapalit. Gusto niyang tawagin siya ng kuya. Hindi komportable si Wait din at tumingin sa kanyang kapatid at nagtanong. Umiti si Evelyn sa kanyang narinig. Ipinahiwatig niya sa kanya, hanggang di gumaling si Lolo, hindi niya kailangang maging manugang ng pamilya Ki. Sa sandaling iyon, dumating si Tenhi Difikin upang kamustahin si Wait din. Nagpanggap siyang nagmamalasakit. Sinabi sa kanya ng dalaga na huwag na siyang magpanggap. Alam niyang nakikipagsabuatan ang lalaki sa pamilya Long at sasabihin niya ito sa kanyang lolo. Sinabi ng lalaki na tingnan muna kung magigising ang lolo. Nang makita siyang gulat, sinabi niya na sinabi ng propesor na nasa vegetative state na ang lolo. Hindi inaasahan ni Evelyn na magiging malupit ang lalaki at sasaktan ang kanyang sariling ama. Itinanggi niya ito at sinabing may shareholder meeting bukas. Ang maunang maging chairman ay ang taong may pinakamaraming share at inanyayahan niya siyang dumalo. Pagkatapos niyang umalis, dumating ang lahat upang aliwin siya. Ang pag-asa na lang ni Evelyn ay si Enifdan ang tutulong sa kanyang lolo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya makapagbibigay ng tiyak na pangako. Nag-aalalang tumingin si Evelyn kay Enifdan na nag-examine kay Lolo Wen at nakita siyang umiling. Ang paggising mula sa vegetative state ay isang medikal na himala. Alam ni Wait na ganoon, ngunit bulag siyang naniniwala na may paraan si Enifdan. Sinabi ni Enifdan kay Evelyn na para magising ang kanyang lolo, dapat niyang gamitin ang ika-negatibo 12 karayom sa 13 God and Ghost Needles. Gayunpaman, ang posibilidad na magtagumpay ay mas mababa sa 1-0. Ngunit sumang-ayon si Evelyn na subukan ito, baka sakaling matulungan nito ang kanyang lolo. Kailangan niyang maghanda ng dalawang bagay. Una ay ang Ghost Needle. Dinala ni MS Ganga si Ain2 sa doktor. Sinabi ng doktor na maaaring alisin ang karayom sa kanyang utak. Ngunit ang posibilidad ng kamatayan ay 79%. Ito ay dahil ang karayom ay nakapulupot na sa kanyang mga nerbiyos sa loob ng hindi bababa sa 3 taon. Ito ang dahilan kung bakit madalas mawalan ng malay si A2 at madalas na mag-deep coma. Sa kabilang banda, dahil si Senf Dizikin ang may pinakamalaking shareholder, pansamantala siyang humawak sa posisyon ng chairman. Sa meeting,
si Tenglin ay tinanggal sa posisyon bilang General Director at si Long Tianzu ang humalili sa kanyang posisyon. Lumitaw si Long Tianzu upang kutyain siya dahil nasaksihan niya mismo na ninakaw ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama at lolo. Ngunit ipinaalam ni Tenglin sa kanya na kahit tinanggal siya sa posisyon, isa pa rin siya sa mga pangunahing shareholder sa Fanstay Group. Nagalit ito sa kanya. Sa gabi, nagtipon sina Kide Kusiho, Long Tian, Boss Kim, at Zhang Disikin sa isang bar upang magdiwang sa kanilang pagkuha sa Fanstay Group. Ang layunin ni Kide Kusiho ay si Evelyn, kaya tinulungan niya ang pangalawang anak ng pamilya Pan. Sunod ay gusto niyang asikasuhin si Elfdan, ang malapit kay Jacqueline. Sa kabilang banda, si Elfdan ay nagpapanggap na pasyente at nakahiga sa kama at pinagsisilbihan ni Wit. Dumating ang assistant ni Evelyn sa silid ng pasyente upang sabihin sa kanya na sumunod siya sa plano. Ngunit nakita niya si Wit na inaalagaan siya, kaya mabilis siyang umalis. Dahil hindi pinipili ni Wit ang kasarian, umakyat siya sa ibabaw ng lalaki, kaya sumigaw ito ng doktor. Pumasok ang doktor at sinabi ni Elfdan na masakit ang kanyang leg. Tiningnan ng doktor ang kanyang mga paa at kamay at walang magawang tinanong kung mayroon pa bang bahagi ng katawan na hindi masakit. Sa kabilang banda, ang tatlo sa bar ay kumakain, umiinom at naglalaro ng baraha. Biglang pumasok si Long Tian at sinabihan sila na naaksidente si Elfdan at nabali ang kanyang mga kamay at paa. Sama-sama silang nagtawanan. Nais ni Kide Kusiho na huwag mamatay si Elfdan at mabuhay upang makita niya siyang pinaglalaruan si Tenglin. Sa gabi, nang umuwi si Evelyn at Whitney, nakita nila ang pangalawang anak na lalaki na kasama si Long Tian na lumabas mula sa kanilang vilya. Sinabi ni Disikin na ang vilya na ito ay pag-aari ng grupo, kaya sinabi niyang umalis sila. Tinawag nila ang mga bodyguard para palayasin sila nang biglang dumating si Kide Kusiho. Sila ni Long Tianju ay nag-acting na hindi sila magkakilala para maging bayani si Kide Kusiho at sagipin ang mga dalaga. Ngunit hindi inaasahan, nakita ni Evelyn ang kanilang plano at direktang sinabi kay Kide Kusiho na hindi niya ito papakasalan at umalis. Nang makita ito, nagbigay ng ideya si Long Tian kay Kide Kusiho. Sinabi niya na kung hindi siya magtagumpay, gumamit siya ng ilang espesyal na pamamaraan na nagbigay ng kaunting pag-iisip kay Kide Kusiho. Ayaw na ni A2 na manatili sa ospital, kaya nagpaalam siya sa kanyang ina na lumabas na ng ospital para umuwi. Ngunit ayaw pumayag ni Evans dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Gusto niya kung may mangyari, matutulungan agad siya ng mga doktor. Si Dan ay nakaupo sa kama ng pasyente at nag-iisip. Nakita ito ni Wit at tinanong siya. Sinabi niya ang tungkol sa alamat ng Ghost Needle. Ang pamilya Dindi ay ang lehitimong tagapagmana ng 13 God and Ghost Needles. Ang Ghost Needle ay ang kayamanang minana ng 13 God and Ghost Needles. 13 taon na ang nakalilipas para iligtas si A2 mula sa amyotrophic lateral sclerosis. Ginamit ni Dan ang Ghost Needle upang magsagawa ng acupuncture sa kanyang katawan para patuloy na gumana ang mga meridian at mapanatili ang kanyang buhay. Ngayon lang naintindihan ni Dan kung bakit sinabi ng kanyang lolo na mag-propose kay N2. Dahil sa gabi ng kanilang kasal, kapag ang yin at yang ay nasa perpektong harmonya, maaari niyang gamutin ang amyotrophic lateral sclerosis. Habang nakikipag-usap siya kay Nguit, itinulak ni Kide Kusiho ang pinto at pumasok na may dalang prutas. Nagpanggap siyang bumibisita, ngunit ang totoo ay nandito siya upang kutyain siya. Narinig niyang sinabi ni Dan na may anak siya kay Evelyn, kaya habang nagsasalita, ibinato niya sa kama ang isang pakete ng tableta at sinabing natagpuan niya ito sa kwarto ni Evelyn. Kinuha ito ni Nguit upang tingnan at nakita niya na ito ay breath control pills na ikinagulat ni Dan. Nagalit si Dan at sinabing kung hindi siya tatahimik, mapipilitan siyang tawagin siyang tatay. Nagpanting sa galit si Kide Kusiho at tinanong siya na huwag siraan ang kanyang ina nang biglang dumating si Kide. Pagkatapos, umalis na silang lahat. Tinanong ni Dan kung anong gagawin niya kung ang kanyang anak ay gusto siyang saktan. Sinabi ni Dan na utusan si Kide na imasahe ang kanyang mga paa sa harapan niya. Pinalayas ni Kide ang kanyang anak sa labas. Habang minamasahe ang kanyang mga paa, sinabi niya na bibigyan niya siya ng makatuwirang sagot. Biglang dumaan si Danville sa silid at nakita si Dan. Galit niyang kinuha ang bote ng tubig at sumugod sa silid. Sinugod siya ni Danville at sinuntok. Habang umiiwas, ipinakita ni Dan na hindi bali ang kanyang mga kamay. Sa huli, kailangan kumilos si Kide para mapaalis siya. Sa kasalukuyang sitwasyon, alam ni Kide na nagpapanggap siya para sa isang tao, kaya sinabi niyang magsalita para maayos niya ito. Sinabi ni Dan na ito ay dahil sa Long Tians ng Longfei Group at hiniling niyang isampa niya ito sa batas. Pagkatapos, sinabi niya kay Nguit na sabihin kay Evelyn na magtago upang maiwasan ang galit na si Kide Kusiho. Sinabi rin niyang makipag-ugnayan kay N2, ngunit nagalit si Nguit at sinabing siya na lang ang makipag-ugnayan. Sa kabilang banda, alam ni Kimbo na may kakaibang sakit si A2, ngunit naiinggit pa rin siya. Nakita siya ni Gandhi at sabay siyang natuwa at huminga ng malalim. Kaya sinabi ng lalaki na may kakilala siyang may kakaibang kakayahan na makakatulong kay N2. Masayang nagpasalamat sa kanya si Gandhi at alam din ito ni N2. Pumayag siyang sumama para sa kanyang ina at binalaan ang lalaki na huwag mag-aksaya ng oras.
oras. Alam niya na malapit na siyang mamatay kaya sinabihan niya itong huwag mag-aksaya ng oras. Ngunit sigurado pa rin ang lalaki na magaling ang master. Sa sandaling ito, narinig ni Eng Dan ang kanyang assistant na kinukumpirma na umiinom si Evelyn, kaya hindi niya mapigilan ang kanyang kalungkutan. Minahal niya ang lalaki at nagpayo sa kanya na huwag nang subukang manalo sa puso niya. Dinala ni Yang Jinbao sina Mei Tui at ang kanyang ina sa isang templo sa kabundukan para makipagkita sa isang Grandmaster. Ginamit niyang dahilan na may sumusunod na masamang espiritu kay Madam Wang kaya pinaalis niya ito. Sa ilalim ng impluwensya ng kanyang anak, umayag siyang sumunod. Agad namang hinimok ni Yang Jinbao si Mei Tui na pumasok sa templo. Sa loob ng templo, sinabi ng Grandmaster kay Mei Tui na ang kanyang katawan ay kontrolado ng masamang espiritu dahil sa isang masamang spell. Patuloy siyang nagsasagawa ng mga ritual. Kasabay nito, ang usok mula sa insenso ay bumabalot sa buong silid at unti-unting nakaramdam ng pagkahilo si Mei Tui. Natanto niya ang ginawa ni Kimbao, ngunit bago pa siya makapagsalita, nawalan na siya ng malay. Nang makita ito, sinabi ng Grandmaster kay Kimbao na ibigay ang pera at pagkatapos ay itinuro ang silid sa likod sa kanya. Tinanggap ni Huming ang balita na pinalabas na si Mei Tui sa ospital. Tinawagan niya si Madam Wang at sinabi na siya lang ang makakagamot sa kanya, ngunit hindi siya naniwala at masama siyang pinagsalitaan na sinabing may nahanap na siyang ibang Grandmaster Wang. Ang kasalukuyang kondisyon ni Mei Tui ay hindi maaaring biruin. Agad na nakipag-ugnayan si Huming kay Li Changhe upang imbestigahan ang lokasyon ng Grandmaster Wang. Ngayon, nakatali na si Mei Tui sa kama. Masaya siya nang makita siyang gising. Binantaan ni Mei Tui na pakawalan siya o hindi siya patatawarin kahit na siya ay maging multo. Sabi ni Yang Jinbao, huwag siyang isipin na pakakawalan niya siya dahil sa sinabi niya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya tanggapin ni Mei Tui kahit na siya ay gwapo at mapagmahal. Dinuraan ni Mei Tui ang kanyang mukha. Hindi siya magiging mahina tulad ng gusto niya. Ang basura ay mananatiling basura. Hindi kailanman siya magiging katulad ni Wuming. Nagalit si Kimbao at malakas siyang sinampal. Tumawa ng malakas si Mei Tui at naramdaman na napakababa niya, puno ng maruming insecurities. Nagalit si Kimbao, sinakal siya at itinulak siya sa kama para gahasain. Ngunit malakas siyang kinagat ni Mei Tui sa tainga niya. Habang sinisikap niya siyang saktan, pumasok si Wuming, sinipa siya palayo at tinanggal ang tali sa kanya. Sinamantala ni Kimbao ang pagkakataong tumakas, ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard at dinala siya sa pulisya. Bumalik ang lahat sa lugar ni Xu Zhengchun. Nang kumpirmahin ni Yun ng ilang beses na si Wuming ang Grandmaster, saka palang naniwala si Madam Wang. Lumuhod siya at humingi ng tawad kay Wuming at humiling na iligtas ang kanyang anak. Diretsong sinabi ni Wuming na kung aalisin ang gintong buto, ang sakit na pinipigil ay sasabog at magiging banta sa buhay. Nag-alala si Madam Wang at nagtanong kung ano ang gagawin. Sinisi ni Yun ang pamilya Wang dahil sa pagputol ng kasunduan sa kasal, na nagpaliwanag na ang dalawang inyang energies ay magsasama para gamitin ang gintong karayom para iligtas ang kanyang anak. Sa tingin ni Madam Wang, madali lang ang pagpapakasal at lihim na natuwa si Mei Tui nang marinig ito. Agad namang pinigilan ni Yu at sinabi na may mahal na siyang iba, si Yang Ling. Kinumpirma ni Wuming na nagkaroon na sila ng bunga ng pag-ibig. Sa sandaling iyon, nagmungkahi si Yu na mag-date sila ng isang araw at tapos na ang lahat. Sa tingin ni Madam Wang, hindi iyon tama at patuloy na pinayuhan si Wuming na sumuko at iligtas ang kanyang anak. Sa katunayan, hindi pa rin siya naniniwala na kayang gamutin ni Wuming ang kanyang anak. Gusto lang niyang bigyan ng pag-asa ang kanyang anak para matapos ang huling yugto ng kanyang buhay. Sa kabilang dako, nakaramdam ng pagduduwal si Yang Ling. Pinaghihinalaan ni Yutong na siya ay buntis, ngunit itinanggi niya ito. Sa sandaling iyon, narinig ng kanyang pangalawang tiyuhin ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Long at naghinala kay Shen Guohao. Hindi nag-aalala si Shen Guohao at gusto lang na mamatay si Wuming at angkinin si Yang Ling. Nagalit siya at pinagsalitaan ang kanyang pangalawang tiyuhin na sinasabi na hindi niya kayang pamahalaan ang kumpanya kaya inutusan niya ang kanyang tiyuhin na akitin si Yang Ling. Walang magawa ang pangalawang tiyuhin kundi magplano na hukayin ang libingan ng kanilang mga ninuno. Agad na pumayag si Shen Guohao. Sa kabilang dako, nagduda si Yang Ling kaya sinubukan niya ang isang pregnancy test at nalaman na totoo nga. Gamit ang panloob na lakas, sinuri ni Wuming ang gintong buto sa ulo ni Mei Tui matapos niya itong alisin. Naramdaman ni Mei Tui na tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ano man ang mangyari, hindi niya magagawa ang bagay na iyon sa taong hindi niya mahal at hindi rin siya mahal. Humiling lang siya kay Wuming na tulungan siya na nasa bingit ng kamatayan at maging nobyo niya sa loob ng isang araw. Naawa si Wuming sa kanya kaya pumayag siya. Sa ospital, tumakbo ang kanyang sekretarya at iniulat kay Yang Ling na hinukay ng mga magnanakaw ang libingan ng kanyang ama at nakalantad ang mga buto. Agad na sinabi ni Yang Ling na ihanda ang sasakyan para umalis siya. Hindi niya alam na nagtago ang kanyang sekretarya sa banyo para tawagan si Shen Guohao at magulat na dadalhin niya si Yang Ling sa kanya basta't tinupad niya ang kanyang hiling. Sa sandaling iyon, kumakain si Wuming kasama si Mei Tui at gusto niyang gumawa ng isang bagay. Ang baliw na bagay na gusto niyang gawin ay umalis nang hindi nagbabayad. Nakita ni Wuming na madali lang iyon at sinabi na kung gusto niya talagang maging baliw, dapat siyang maghubad at tumakbo sa kalye. Nang banggitin ni Wuming ang paghalik sa isang lalaki, sinubukan ni Mei Tui na halikan siya, ngunit agad na nagtakda ng hangganan si Wuming. Naintindihan niya na hindi niya magagawa iyon kaya sinabi niya na tapos na ang hiling niya sa nobyo. Dahil naawa siya sa kanya, nagpa siya si Wuming na gamitin ang ibang paraan para iligtas siya. Ang proseso ay dapat gawin kasama si Madam Shen. Dahil ligtas naman para sa kanya, pumayag si Madam Shen sa kondisyon na dapat ay nandoon din ang isang sikat na doktor para sa karagdagang seguridad. Nagsimula na ang paggagamot at kailangang ibabad ni Mei Tui at Madam Shen ang kanilang sarili sa isang espesyal na herbal na tubig. Pagkatapos, gagamitin niya ang maskara ng demonyo
para ilipat ang karamdaman. Nilipat niya ito kay Meitui para palambutin ang mga daluyan ng dugo sa paligid ng demonyong karayom. Sa sandaling iyon, inilabas niya ito. Ngunit kung hindi ito kakayanin ni Meitui, ang lahat ng pagsisikap ay masasayang. Patuloy na pinayuhan ng dalawang sikat na doktor si Madam Shen na huwag gawin ito. Sa huli, naniwala pa rin siya kay Wuming kaya pinayagan niya itong ilagay ang karayom. Sa sandaling ito, dahil hindi makontak ni Yutong si Yang Ling, tinawagan niya si Wuming. Sa ngayon, sinisikap ni Shen Guohao na gahasain si Yang Ling. Hindi siya napigilang umiyak nang makita niya ang milagro. Pagkatapos, ginamit niya ang karayom upang sundutin si Meitui. Pagkatapos ng ilang sandali, matagumpay niyang nakuha ang demonyong karayom. Sa kabilang dako, patuloy na hinahabol ni Shen Guohao si Yang Ling. Mabilis niyang kinuha ang bote ng alak at binasag ito sa ulo niya. Ginamit niya rin ang sarili niya para takutin siyang huwag lumapit. Nang makita ni Yutong na lumabas si Wuming, sinabi niya na dinukot ni Shen Guohao si Yang Ling. Agad na tumawag si Madam Yang para pigilan siya, ngunit hindi siya pumayag at sinabi kay Wuming na pumunta mag-isa kung gusto niya. Agad na tumakbo si Wuming at sa loob lamang ng ilang segundo, natalo niya ang mga tauhan sa labas. Pagkatapos niyang pumasok, ginamit ni Shen Guohao si Yang Ling para takutin siya, ngunit ginamit siya ni Wuming. Sinundot siya ni Wuming ng kaunting karayom para mawala ang kanyang kutsilyo at pagkatapos ay pinabagsak siya ni Yu. Tuwang-tuwa si Yang Ling nang makita siya at niyakap siya ng mahigpit. Nang dumating si Yutong, nahiya siya at tumayo sa isang tabi. Ngunit nang malaman niyang may gusto pa rin ang kanyang kapatid kay Wuming, agad niyang idineklara na siya ang kanyang hipat. Hindi pa rin ito tinanggap ni Yutong. Sinabi ni Yu, bakit hindi mo tanungin si Wuming kung sino ang pipiliin niya? Sabi ni Yang Ling, kung magtatapat ka sa akin ngayon, papakasalan kita. Agad namang sinabi ni Yutong na kung papayag siyang maging nobyo niya, tatanggapin niyang magkaroon siya ng kabit. Maaari niyang pakasalan silang magkapatid. Tuwang-tuwa si Wuming at nagtanong, talaga? Nagalit ang dalawang babae at kinurot ang kanyang kamay. Agad na nagising si Wuming at nagbago ang eksena. Nabago ang eksena. Ang mga tao sa panaginip ay kanyang mga kaklase at si Xu Zhengxun ang kanyang guro. Ang matabang lalaki at ang mga alagad na sumusunod sa kanya ay mga mayayaman na pinagkakaguluhan ng mga kababaihan. Si Kim Bao ay hinahabol pa rin si Meitui. Ang klase ay walang laman, ngunit ang pagnanais ni Wuming na iligtas ang mga tao ay hindi nawala sa panaginip. Determinado siyang mag-aral ng mabuti para iligtas ang mga tao. Bago siya umalis, tinawag siya ng kanyang kaklase na si Yang Ling at nahihiyang nagtanong kung maaari niya siyang turuan. Tinitigan siya ni Wuming ng matagal at pagkatapos ay pumayat. Nagtapos na ang pelikula. Nagulat ba kayo sa pagtatapos? Sa huli, bawat isa ay nangangarap na maging dakila. Kaya ang bawat isa ay mayroon. Ngunit kailangan nating magsikap na abutin ito. Hanggang sa muli sa susunod na pelikula.